Hello, good day. Ito na naman po si Miss Helen. Nagbabalik na naman po tayo regarding sa update natin sa update ko regarding sa sakit ko po. Na-mention ko po nung last time na video ko, na vlog ko, regarding sa cancer ko. So, nag-advise po yung doktor na magpa-MRI ako ulit for the second time. Para buong katawan ko na po yun. Parang galing dito, papunta sa may tiyan ko. Baba. So, happy ako na binalitaan nila ako na wala na silang nakitang ibang cancer sa katawan ko. So, ang focus na lang nila is sa ovary ko. By the way pala, ang cancer na meron ako sa ovary is, ang tawag nila doon, white cells ovarian cancer. Yan po ay pinaka-agresibo na cancer na kailangan talaga ng operasyon. Hindi yan kaya ng gamot-gamutan na mga through medication lang. Kailangan talaga siya operahan. So, yun. So, bali ang proceed na lang sa akin is yung operation na lang. So, final na yun this coming June. Operation tayo ulit. And then, ang white cell ovarian cancer, yan po ay talaga, sabi pa ng doktor, at based na rin sa, nasa-search talaga ako sa Google, kasi hindi talaga ako mapakali. Ano ba? Wala ka pala talagang mararamdaman dyan. Mararamdaman mo na lang pag, sobrang, as in, ano bang tawag doon? Yung nakascatter niya sa katawan mo, saka mo na lang siya maramdaman. Pero sa umpisa pa lang, as in wala talaga. Ano bang tawag doon? Yung kagaya ng high blood, yung biglaan ka na lang. Once maramdaman mo yun, magiging critical ka na. So, sa aking side naman, pasalamat po ako na nakapunta ako sa OB-GYN dahil sa kagustuhan ko sanang magbuntis. Kaya nila nalalaman yung white cell ovarian cancer ko. So, kahit isa-search niyo po yan po talaga ay delikado talaga. So, ang nababasa ko din doon at saka sabi din ng doktor ko, ang sabi nila is, after ko magpa-sika na operate, mag-proceed talaga ako sa chemo for 3 months. Yan talaga ang hindi ko matanggap-tanggap yung chemo kasi, mahirap talaga. Parang, mahirapan akong tanggapin pag sinasabihan ako magpa-chemo ka. So, ang rason po kung bakit gusto nila ako mag-chemo, para mamatay po lahat ng mamatay yung ng cancer. Kaya gusto nila ako mag-proceed sa chemo for 3 months after ng operation ko. So, sinabihan ko ako sa isip ko, dati, napag-isip-isip ko bakit hindi nila tinanggal na ng lahat. Kasi before pa nila ako inoperahan o nung nagpa-check up ako, pumunta ako dun sa kanila last bago ako mag-proceed sa operation. Sinabihan ako ng OB-GYN ko na sabi niya, mayroon siyang tinanong sa akin. Sabi niya kung sakaling kukulangin ka ng dugo kasi malaking operasyon daw, kung okay ba daw sa akin, lalagyan ako ng ibang dugo. Sabi ko, okay lang. Tapos, ang sabi niya sa akin pangalawa, ang tanong niya sa akin, is, if ever makita nila na malala na yung sakit ko sa ovary ko, okay lang ba sa akin kung tanggalin nila ang buong matris ko? Sabi ko, okay lang din yon as long as hindi nila kayang gamutin. So, yun ang tanong nila sa akin dalawa. Kumbaga, humingi sila ng sa akin ba? Humingi sila ng
paintulot sa akin na itong gagawin namin is okay lang sa'yo. So, sinabi ko sa kanila, okay lang. So, nung inoperahan na ako, hindi nila tinanggal lahat. Ang ginawa nila, tinanggal yung dalawang myoma ko, yung HCM ko, at saka yung isang myoma ko na maliit, at saka yung cyst ko, yung tatlo ang tinanggal nila. Pati isang ovary ko tinanggal din. So, hindi nila tinanggal lahat. Kasi kagustuhan ko talaga magbuntis. So, sinisave nila talaga yung ovary ko. And then, yung cyst ko, pina-check up din nila. Ano ba? Sinusuri talaga nila yung cyst ko kung anong klaseng cyst yun. So, nakita nila na aggressive cyst talaga. Kaya sila nag-decide na kailangan ko talaga tanggalin ang buong mattress ko. Hindi nila natanggal long time na yon kasi hindi nila alam kung anong klaseng cyst man. So, akala siguro nila, kaya pa, pwede pa ka makabuo ng isang baby, kahit isang baby na lang. So, pagkatapos ng result, nung in-examine nila yung cyst ko, hindi talaga kaya. Aggressive pala. Hindi siya pwedeng patagalin sa katawan ko. So, yun. And then, natatakot sila kasi siyempre, baka kumalat sa mattress ko ba, sa mattress ko, baka kumalat doon. Kaya, yun ang dahilan kung bakit gusto nilang tanggalin talaga. Lahat. So, yun. Nahirap. So, pag sabihin nilang aggressive cancer, pagkatapos ng operation, move ka talaga forward ka talaga sa chemo. 3 months. So, yun ang update ko. So, ngayon, hindi pa ako na-operahan for the second time. This coming June pa. Mag-update lang ako ulit regarding dito. Mabuti na lang yung doktor, yung hospital. Maganda talaga. So, yun. So far, ang update ko. Masaya ako konti kasi hindi man kumalat pa sa katawan ko. Kumalat dito sa breast ko, for example. Nasa baba pa lang siya. So, yun. Yung mga pangyayari na hindi ko in-expect. Nang dumating ako dito sa Belgium talaga. Dito sa Europe, dito sa husband ko. Sa Pilipinas pa naman, ang mahal-mahal magpa-opera. And then, yung chemo, mahal din nata. So, lahat ng yan sa ng asawa ko. Wala pa talaga akong trabaho. So, kaya medyo, kung iisipin ko lang, nakakaya talaga yung sobrang pag-depend ko sa asawa ko ba. Wala rin akong magawa. Hindi man kami mayaman sa Pilipinas, sakto-sakto lang. So, wala talaga akong maiambag sa kanya sa mga paghihirap na, naranasan ko ngayon. So, hopefully, maging successful ang lahat. So, yun lang ang ko. So, sa mga kababaihan, kung meron kayong nararamdaman sa inyong katawan, pa-check up na talaga kayo agad. Sikapin niyo magpa-check up. Ang sa akin din dati, lagi akong naiihi. Talaga yung ihi ko? Palagi akong siguro sa isang gabi, mga 8 beses ako umihi. Siguro yun yung sign na ipinaramdam sa akin. Yun lang, yung palagi akong naiihi, ganyan. Akala ko kasi dati normal lang yun, palagi naiihi paggabi. Pati araw din. Pero most talaga paggabi, lagi akong naiihi. So, baka yun na din yung mga sign na, isa din yun sa mga sign na mayroon pala akong ovarian cyst, and then yung myoma talaga. Yung myoma ko talaga is HCM. Pero nagtaka ako, yung tiyan ko hindi naman lumalaki. So, yun. So, yan lang po muna ang update ko regarding sa cyst.
Update lang ako ulit pagkatapos ng second operation ko. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Wag tayo pa-easy-easy lang kung meron tayong naramdaman. Pa-check up na agad. God bless po and maraming salamat sa thank you for watching. Bye.